Ano ka ba naman, Jenna? Tatanga-tanga ka talaga. Linisin mo yan ha. Ang mahal-mahal ng bili ko sa pabango na yan. Tapos babasagin mo lang. Pasensya na ho, tiya. Dumulas lang kasi sa kamay ko. Papalitan ko na lang. At saan ka naman kukuha ng pamalit dyan, Haber? Hindi ka naman sasahod sa akin. Ho? Pero tiya, kailangan ko ho ng pera. Graduating na ho ako. Kailangan ko ho ng pambili ng damit. Wala kang sasahurin sa akin. Kaya bilisan mo na dyan. At maglalaba ka pa. Napaiyak na lamang ang dalagang si Jenna dahil sa kalupitan ng tiyahin niya na kapatid ng kanyang ina. Pinagtrabaho siya nito sa mismong bahay nila at inalila ng husto. Araw-araw ay ganoon ang sinasapit niya sa mga ito, pero tinitiis niya ang lahat. Hoy Jenna, bakit hindi mo nilaban yung pants ko ha? Alam mong gagamitin ko yun bukas, hindi ba? May tinatapos pa kasi ako, Salve. Akin na at lalaban ko. Ayan, ayusin mo ha. Ayokong may patak ng kahit anong mantsa dyan. Sige ako nang bahala dito. Siguraduhin mo lang ha, na hindi yan malalagyan ng mantsa. Kung hindi, papayaran mo yan. Oo, Salve, huwag ka nang mag-alala. Tinalikuran na siya ng pinsan niyang si Salve. Muli ay nakaramdam si Jenna ng panlulumo dahil doon. Kailangan rin kasi niya ng may susuot na damit. Ginawa niya ang trabaho buong araw. Pagluluto, paglilinis ng malaking bahay, at paglalaba. At siya rin ang gumagawa ng iba pa. Kamay lamang ang gamit ni Jenna sa paglalaba, kaya't puro paltos na ang mga kamay at daliri niya. Napaiyak na lamang siya dahil sa pinaparanas ng sariling tiyahin at pinsan. Pero kailangan niyang tiisin yon dahil wala naman siyang ibang malalapitan. Pangako niya sa sarili na magtatapos siya ng pag-aaral. Narinig na naman ng dalaga na tinatawag siya ng tiyahin. Mabilis siyang tumayo para puntahan ito. Bakit po, tita? Nasa likod po ako naglalaba, kaya hindi ko po kayo kaagad narinig. Magluto ka na muna ng ulam. Unahin mo yun ha. Nagugutom na ako. Tiya, pinapalaban po kasi sa akin ni Salve yung pants niya. Gagamitin daw po bukas. Hayaan mo siya. Unahin mong magluto. Dahil gutom na ako, hindi ba? Kilos na. Opo, tiya. Magluluto na po ako. Nagkumahog naman ang dalaga sa utos nito. May kasambahay nga sila, pero siya talaga ang hilig utusan ng mag-ina. Kahit napagod na ay hindi pa rin pwedeng magreklamo. Baka kasi hindi siya bigyan ng pera. O kaya naman ay pagbuhatan muli siya ng kamay. Kinabukasan ay pumasok na si Jenna. Masasakit ang mga daliri niya. Gawa ng maghapong paglalaba. Mabuti na lamang dahil may kaibigan siya na si Josie. Jenna, tignan mo yung mga daliri mo. Puro sugat. Minaltrato ka na naman ba ng tiyahin mo at ng impacta mong pinsan? Wala namang bago doon. Ayos lang naman sa akin. Nako Jenna, hindi mo dapat pinapayagan na gano'n ang trato sa'yo. Isa pa, bawal yun sa batas natin. Di ba bahay niyo yun? Oo nga, wala naman akong magagawa eh. Isa pa pamilya ko sila, kaya wala rin akong choice. Saan ako titira kung aalis ako doon? Pwede kitang tulungan, kaysa inaapi ka doon at ganyan ang sinasapit mo sa mag-ina na yon. Kaya ko pa naman, mabait naman si Tia pag hindi galit. Okay pa naman ako doon. Sila na lang ang pamilya ko kaya hindi ko naman sila pwedeng iwan. Alam mo Jenna, ang martir mo talaga. Hindi naman tama yung trato sa'yo. Sa tingin mo tama yung ginagawa sa'yo, inaalila ka nila. Hindi ka nila pamilya Jenna. Katulong ang tingin nila sa'yo. Hindi na nagsalita pa si Jenna. Alam naman niya na may punto ang kanyang kaibigan. Pero baka magbago pa ang pagtrato ng mga ito sa kanya, kaya't nagtitiis pa siya. Sa mga dumaan na araw, ay walang pagbabago ang mag-ina kay Jenna. Ganoon pa man ay iniintindi yon ng dalaga, dahil konti na lang naman ay makakagraduate na siya. Bumilang nga ang mga araw, at nakapagtapos na siya sa kursong business management. Sa wakas, ay pwede na rin niyang ipaglaban ang sarili niya sa tiyahin at sa pinsan niyang abusado rin. Kaya't nagpas siyang hindi na magpapapi sa mga ito.
Mangangatwiran pero hindi mang babastos. Isang umaga ay naglilinis si Jenna sa dating silid ng kanyang mga magulang na ngayon ay kwarto na ng kanyang tiyahin. Mula kasi nang mamatay ang mga ito, ay tumira na rin ang mga ito sa bahay nila. Kaya't aksidente na nakita ni Jenna ang isang dokumento. Isang dokumento na nagsasaad na ang bahay na tinitirhan nila ay nakapangalan sa kanya. Kaya't natutop ni Jenna ang sariling bibig. Ang sabi ng tiyahin niyang si Salud ay bahay ito ng mama niya. Kaya tumira doon ang mga ito. Pero wala palang karapatan ng mga ito para abusuin siya. Dahil sa simula pa lamang ay wala rin silang karapatan na tumira doon. Dahil siya ang may-ari nito. Napaiyak siya dahil sa nalaman. Sa tinagal-tagal ng panahon, ay tinago ng mga ito sa kanya ang totoo para alilain lang siya. Bakit nila to ginawa sa akin? Bakit? Sa simula pa lang pala ay akin ang lahat ng naririto. Pinagtatrabuhan ko pang pagtira dito sa sarili ko palang pamamahay. Dahil ang buong akala ko ay bahay ito ni na mama at ng kanyang mga kapatid. Jenna! Nasaan ka ba ha? Tanghali na, bakit wala pang pagkain? Biglang sigaw ni Salve. Tumalim ang mga mata ng dalaga. Lumabas ito ng kwarto ng tiyahin niya at sakto na naroon din ito at nakataas pa ang kilay na tumingin sa kanya. Nakairap naman si Salve kay Jenna, kaya naman tumayo ito ng diretso sa harapan nito. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan ha? May mga kasama ako kaya magluto ka na. Nandiyan naman si Ate Dina, di ba? Pwede naman na siya na lamang ang magluto. Ano? Nagrereklamo ka na ngayon ha sa utos ko? Baka palayasin kita dito. Salve, pwede ba tumigil ka na nga muna dyan? Jenna, magluto ka na roon. Wala si Dina. May pinapili ako sa kanya kaya magluto ka na. Bakit hindi na lang kayo ang magluto para sa mga sarili nyo? Bahay ko rin naman ito. Kaya't pagsilbihan nyo ang mga sarili nyo. Matapang na saad ni Jenna sa tiyahin niya. Kaya hindi ito makapaniwala sa sinabi ng dalaga sa kanila. Tumayo ito at nanlisik ang mga matang hinarap si Jenna. Bastos ka. Bakit ang yabang mo ha? Dahil ba nakagraduate ka na kaya matapang ka na ha? Baka nakakalimutan mong pinag-aral ka na. Hindi na naituloy pa ni Salve ang iba pa sana niyang sasabihin nang bigla siyang sinampal ni Jenna. Nagulat ang mag-ina, maging ang kasambahay na bagong dating pa lamang dahil sa naabutang tagpo sa loob. Atribida! At sinong nagbigay ng karapatan sa'yo para saktan ang anak ko ha, Jenna? Gusto mo sa kalye ka na lamang tumira? Ang lakas rin naman ng loob niya na tratuhin akong katulong, maltratuhin sa sarili kong pamamahay. Anong pinagsasasabi mo ha? Anong pamamahay mo ka dyan? Kay Mirna ang bahay na ito. Sa aming ina. Mga sinunghaling. Hayan ang patunay na sa akin ang bahay na ito. At kahit sa panaginip ay wala kayong karapatan dito. Hinagis ni Jenna ang dokumento na nakuha niya sa mismong kwarto ni Salud, na dating kwarto ng kanyang mga magulang. Nanlaki pa nga ang mga mata nito nang lumantad kay Jenna ang katotohanan. Saan? At papaano mo ito nakuha? Peke ang mga yan. Peke? Baka nakakalimutan yung nakapagtapos rin ako ng pag-aaral. Ipapasuri ko yan kung peke nga. Pero sigurado akong akin ang bahay na ito. At kung meron man na dapat na umalis dito, ay kayo yon at hindi ako. Hindi totoo yan. Ngayon pa lang ay lumayas ka na dito. Hindi. Oras na mapatunayan ko na niloloko niyo ako, ay ipapakulong kita at yung maldita mong anak. Hindi na nga nakakibo pa si Salud, maging ang anak nito. Umakyat naman si Jenna sa silid nito at tinawagan ng kaibigan niyang abogado para ikonsulta ang nakitang dokumento kung tunay nga ba ito. Anong gagawin natin ngayon, ma? Baka totohanin na ni Jenna ang sinasabi niya sa atin. Ayoko pong makulong. Tumigil ka nga muna dyan. Nakiisip ako, kaya kung pwede, lumayo ka muna. Ang ingay-ingay mo. Bakit sa akin ka ata nagagalit ngayon? Si Jenna ang kaaway dito at hindi ako, ma. Ang ingay mo kasi. Tumahimik ka na lang dyan. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Magluto ka na doon. Sita ni Salud sa isang kasambahay nila. Mabilis itong pumasok sa kusina nila para ito ay magluto para sa kanilang lahat.
Naiwan siyang nagngingit-ngit sa galit kay Jenna. Hindi sila pwedeng paalisin sa bahay dahil wala silang matitirhang mag-ina. At di nagtagal, ay dumating na nga ang balita na inaasahan ni Jenna. Tunay, at siya nga talagang may-ari ng bahay na tinitirhan niya, kasama ng tiyahin at ng kanyang pinsan. Galit ang nararamdaman ni Jenna sa mga ito, dahil sa kawalang katarungan nila sa kanya. Sakto na wala ang mag-ina, kaya't pinaligpit lahat ng dalaga ang mga gamit ng mga ito para i-impake. Kinuha lahat ng mga kasambayang gamit ng mag-ina at inilagay sa maleta para nang sa gayon ay dadat na lamang nila ang mga gamit nila na nakaayos na. At ilang oras pa'y dumating na nga ang mga ito. Anong ibig sabihin nito ha? Tina, bakit narito ang mga gamit naming mag-ina? Oo nga ma, bakit nasa maleta ang lahat? May kutob akong si Jenna ang may kawa ng mga ito. Tina, nasaan ang pamangkin ko? Tawagin mo nga, bilisan mo. Narito ako. Makakaalis na kayo ngayon. Napatunayan ko na tunay ang mga dokumento na nakita ko. Kaya naman makakaalis na kayo ngayon din. Hindi maaari yan. Wala kaming pupuntahan ng pinsan mo. Hindi ko na kayo ipapakulong. Ang dapat nyo lang gawin ay umalis na dito sa bahay ko. What? No, hindi ako aalis dito ma. Sambit ni Salve. Wala na tayong magagawa anak. Ayoko ring makulong. Saad naman ni Salud. Pero mami, ayokong umalis dito. Pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko pag nalaman nila na nasa kalsada na tayo. Tinanaw pa ni Salud si Jenna, pero wala na ito roon. Ano na ang mangyayari sa kanila ngayon? Dahil wala naman silang kasundong kamag-anak. Ayaw niyang umalis pero ipapakulong naman sila ni Jenna kung mananatili sila roon. Kaya't nakaisip ng paraan ng ginang. Kakausapin niya ito para hindi na sila paalisin pa. Nagtungo ito sa silid ni Jenna. 2 beses siyang kumatok bago magbukasyon. Bumungad sa kanya ang blankong mukha ng kanyang pamangkin. Agad niya itong kinausap para hindi sila paalisin. Pero sadyang nakapagdesisyon na si Jenna. Wala nang pagpipilian pa si Salud kaya lumod siya dito para magmakaawa. Nagulat naman si Jenna dahil sa biglaang ginawa ng tiyahin niya. Nakayuko pa ito at nakikiusap. Naabutan ni Salve ang eksena ng dalawa kaya maging ito ay nagulat din. Masama ang loob ni Jenna sa kanyang tiyahin at pinsan dahil buong buhay niya ay inalila siya ng mga ito. Pinaniwalang wala siyang karapatan sa bahay na iyon pero pagmamay-ari pala ng kanyang mga magulang at ipinamana sa kanya. Samantala, Mami, anong ginagawa niyo ha? Tumayo nga kayo dyan. Tumahimik ka. Hindi ba't ayaw mong tumira sa kalsada? Ito na lang ang natatanging paraan. Pero, kailangan pa bang umabot ng ganito ha, Jenna? Kamag-anak mo kami. Sa'yo pa talaga nanggaling ang salitang yan ha? Sige, ilagay natin ang sarili ko sa katayuan niyo ngayon. Sasabihin niyo ba sa akin na sa akin itong bahay at hindi sa inyo? Itatrato niyo ba akong tao? Kung hindi ko nalaman ang lahat ng katotohanan? Sagot Salve. Jenna, patawarin mo na kami. Ano Salve? Hindi ka makasagot hindi ba? Kasi wala talaga kayong balak na sabihin sa akin simula pa man noon. Tapos ang lumalabas pa ngayon na ako ang masama dito? Ano kasi? Sorry. nauutal na sambit ni Salve. Huwag mo na kaming paalisin, Jenna. Kung gusto mo ay magtatrabaho rin kami dito bilang kapalit ng pagtira naming mag-ina. Huwag mo lang kaming paalisin, Jenna. Wala kaming mapupuntahan. Mami, ayokong maging muchacha dito. Ayoko, nakakaya sa mga kaibigan ko. Maaari ka na ngayong umalis, Salve. Galit na sabi ni Jenna. Tumigil ka sa kaartehan mo. Mag-sorry ka sa pinsan mo. Anong gusto mo? Tumala sa kalye? Sige, umalis ka. Pero Mami, tumahimik ka na. Humingi ka na lang ng tawad kay Jenna. Pagbibigyan ko kayo, Tia. Dahil hindi naman ako katulad niyo na masama ang ugali. Manatili kayo. Pero pagtatrabahuan niyo ang lahat dito. Walang libre dito. Nagliwanag ang mukha ni Salud dahil doon. Balak sana niyang yakapin si Jenna, pero basta na lamang nitong isinarado ang pinto.
kit na iwang napahiya ang mag-ina. Samantala, nagdabog naman si Salve paalis doon at pumasok sa dating silid. Ngunit ilang sandali pa ay may mga kasambahay na pumasok doon at pinalabas siyang muli at itinuro kung saan siya lilipat. Nagulat pa ito pero sumunod na lamang siya para hindi na umaba pa ang diskusyon. Pumasok sila sa kwarto ng mga kasambahay at naroon rin ang mga gamit ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo habang nakayuko at tila umiiyak. Bakit ma'am? Bakit kasi kayo pumayag na maging katulong lang tayo dito? Wala na tayong magagawa pa. Ang mabuti pa ay umayos ka dahil magkaiba na ang buhay natin ngayon sa noon. Mami naman kasi, tumigil ka na nga, kaya kung pwede lang umayos ka na. Ilang araw pa ang lumipas, ay nagkabaliktad na ang mundo nilang tatlo. Ang dating muchacha na inalipusta nila, ay siya na ngayong pinagsisilbihan nila. Naayos na kasing lahat ni Jenna ang mga dokumento ng bahay nila, kaya wala nang habol pa ang tiyahin niya. Hindi na rin ito katulad ng dati, na matapang at palaging nakataas ang kilay. Kung dati ay glamoroso ito, ngayon ay isang simpleng bestida na lamang parati nito. Ngayon ay isang simpleng bestida na lamang ang parati nitong sinusuot dahil isa na itong kasambahay sa kanyang malaking bahay. Madalas na makita ni Jenna na nagtatalo ang mag-ina. Pero pag nakikita siya ng mga ito, ay tila mga maaamong tupa na basta na lamang tumitiklop. Napapailing na lamang siya minsan. Hindi rin niya ito nakikitang kumakain kasama ng ilang mga kasambahay, kaya't naisipan niyang tanungin ang ilan sa kanyang mga kasambahay. Ang sabi naman ni Dina ay sumasabay raw ang kanyang tiyahin, pero sa Salve daw ay hindi. Sa kwarto daw kasi ito kumakain dahil ayaw daw nitong tanggapin na isa na lamang siyang kasambahay. Isang umaga ay narinig niyang nag-aaway muli ang mag-ina. Ayoko nang tumira dito, Mami. Sasama na lang ako kay Francis. Mayaman yon. Tumigil ka, Salve ha. Kapag umalis ka dito, bahala ka na sa buhay mo. Bakit ba kasi ayaw niyong kausapin niyang si Jenna ha? Kung ayaw niyong umalis dito, bahala ka na sa buhay mo. Isang malakas na sampal ang narinig ni Jenna. Marahil ay pinagbuhatan ng kamay ng tiya sa lod niya ang anak nito. Bastos ka. Kung hindi dahil sa akin, ay wala ka ngayon, tatandaan mo yan. Gusto mong umalis ha? Sumama ka dun sa nobyo mo? Sige, umalis ka at piliin mo siya. Talaga, bahala ka na. Kakalimutan na kita. Ayaw mong sumama? Eh di wag. Bastos ka talaga. Sana samahan ka ng nobyo mo hanggang sa huli. Lumabas na nga si Salve at nagulat na lamang ito dahil naroon si Jenna. Tuloy-tuloy itong umalis kahit nabasang-basa ang mukha dahil sa luha. Lumabas rin si tiya sa lod niya. Kaya't nagulat rin ito dahil naabutan rin siyang nakatayo doon. Ikaw pala ma'am. Pasensya ka na kung nakita mo yun ha. May utos ba kayo? Ang sama talaga ng ugali ng anak nyo na yan. Huwag nyo na akong tawagin na ma'am. Jenna, pasensya ka na sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko sa'yo ha. Masyado lang talaga akong nabulag noon sa pagnanais na makuha itong bahay nyo. Patawarin mo sana ako, Jenna. Umiiyak na sabi ng kanyang tiyahin. Huwag na kayong umiyak. Saka tama na yung paghingi nyo ng kapatawaran. Hindi ako masamang tao, tiya. Pero hihingi pa rin ako ng tawad. Kahit pa araw-araw ay gagawin ko yun. Tama na ko, tiya. Hayaan nyo na po muna si Salve. Uuwi rin yun sa inyo. Kumain na kayo sa baba. At huwag nyong isipin na minamaltrato ko kayo dito. Dahil hindi ko gagawin yon. Kahit gaano pa kasama ang ginawa niyo sa akin noon. Patawad talaga, Jenna, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa kabila ng lahat ng yun, ay napakabuti pa rin ang puso mo. Kaya dapat mo lang matanggap ang lahat ng magagandang kaloob ng langit. Deserve mo kung ano man ang nararanasan mong biyaya sa ngayon. Lumipas pa nga ang ilang buwan, pero hindi na muling bumalik pa si Salve sa bahay ni Jenna. Nagkapatawaran naman na silang magtiyahin. At nakikita naman ni Jenna na nagbabago na talaga ito. Nanatili pa rin nagsisilbi ang ginang para makabawi siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa dalaga. Pinabalik na rin ni Jenna ang mga gamit ni Salud sa ibang kwarto dahil ang kwarto ng kanyang magulang ang siya na ngayong ginagamit niya. Tuwang-tuwa ito dahil tuluyan na nga siyang napatawad ng pamangkin.
Walang humpay na pasasalamat at paghingi ng tawad ang sinasabi niya dito sa halos araw-araw. Kaya naman nakiusap na si Jenna na tumigil na sa kakasabi ng ganoon. Isang umaga ay may biglang nag-doorbell. Kaya sa salud na ang nagbukas ng gate nila. Maayos na rin muli ang pananamit niya. Munti ka na siyang mapaiyak nang makita kung sino ang nasa labas ng gate. Salve? Salve anak? Diyos ko, bakit ganyan na ang itsura mo ngayon? Ma'am, Umiiyak na sabi nito. niloko niya ako ma. Diyos ko anak. Jenna, narito ang pinsan mo. Bakit kasi ngayon ka lang umuwi anak? Maya-maya ay biglang lumapit si Jenna. Chang, bakit sumisigaw kayo? Salve, ikaw na ba yan ha? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Pumasok na tayo sa loob, bilis anak. Buntis ito at puno ng grasa ang buong katawan. Ang dating buhok na maayos, ngayon ay tila kasing tigas ng isang alambre. Kalunos-lunos ang itsura nito. Ang dating maputing balat at palaging nakaayos na dalaga, ngayon ay parang isang taong grasa na. Bakit ka nagkaganyan anak ha? Anong ginawa sa'yo ni Francis? Niloko niya lang ako ma. Tapos pinalayas ako sa pamamahay nila. Kaya napilitan akong tumira na lamang sa kalye. Nahihiya ako sa'yo, kaya hindi na ako bumalik pa. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo, Salve? Wala. Narape ako sa kalye ng mga adik. Napapayak na sabi nito. Napaiyak sa salud dahil sa sinapit ng kanyang anak. Niyakap niya ito ng maigpit at pinaliguan. Matapos ay dinala ito sa doktor para malaman kung ilang buwan na ang tiyan. Humingi ito ng tawad sa sariling ina at maging kay Jenna. Pinatawad naman siya ng dalaga, kaya wala namang naging problema. Nagtulungan sila para sa isisilang na bata. Muli ay nabuo ang pamilya nila na dati ay magulo. Pero ngayon ay madadagdagan na ng isa pa. Nagpatawad si Jenna dahil wala namang mabuting maidudulot kung papairali ng puot at galit. Pinili niya ang pagpapakumbaba ng puso at pinili niyang maging mabuti pa rin kahit na ang naging trato sa kanya ng kanyang mga kamag-anak ay hindi naging patas noon. Ngayon ay natutunan ng mag-ina kung papaanong maging mapagpakumbaba. Natutunan nilang hindi dapat nila angkinin ang hindi nila pagmamayari. At higit sa lahat, ay natutunan nilang pahalagahan ang pagiging isang kamag-anak. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.